Magandang araw po mga kasama, mga kasambahay. Welcome po sa Usapang Kasambahay, Sangbahayan po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa ating pagkakataong ito, sa mabuting pagkakataon na nananatili pa sa ating mga katawan ng ating buhay na pinahihintulot tayo ng Diyos na muli makagawa pa ng isang pagkakataon na makapagtawid tayo ng isang mga katwiran at mga aralan tulad po nito. Saan man dako po kayo naroon mga kasambahay, kapatid, kasama, mga kababayan, sama-sama po tayo. Ah, Kami po sa Members Church of God in Christ Jesus among all nations po. Nagnanais po na magbahagi ng aming ah, munting kaliitan ng aming pagiging mga aliping walang kabuluhan. Kami po ay nagnanais na magbahagi na makaalaman lang ng munting kaalaman. No? Meron tayong mga bagay na dapat pag-usapan, kaya po ang ating, nakikita nyo, ating pamagat, usapang sangbahayan. Meron po tayong mga pag-uusapang minsan sa balita, sa mga pangpalakasan, pangkalusugan, pang-medikal, marami pa po at iba po. Lalong-lalo po yung usapang Biblia. Yan po. Ngayon po mga kasama, mga kapatid, mga kababayan, meron po tayong isang bagay na dapat nating malaman tungkol sa usapin ng halal. Maganda po kasi malaman natin kung ano ba talaga yung halal, anong ibig sabihin ng halal, at kailan tayo hindi pwedeng kumain ng halal, at pwede naman na nangyayari, nakakain tayo na may pahintulot naman awat tulong ng Diyos. Kasi malaking bagay po ang usapin tungkol sa halal eh. Dapat po maging aware tayo lalo po at usapang pananampalataya at kaluluwa natin ang nakasalalay sa ganito. Kaya maganda po na mabuksan natin yung ganitong usapan at pag-usapan po natin para po dun sa mga kapwa-tao natin na gustong malaman kung ano po ba talaga ibig sabihin ng halal. Ngayon po, ibinibigay ko po sa inyo no, sa pagpapauna po na malaman natin kung ano ba yung mga talagang nakapaloob dun sa halal o halal foods na tinatawag. As bibigay ko po sa inyo sa ibang ah, impormasyon po o sa mga kaalaman tungkol po dyan sa halal. Brad Nolly, Ah, Maraming salamat, Brad Johnny. Ito po yung amin pong papahayag sa inyo ay hindi naman po galing sa aming mga sariling kaisipan. Ito po ayon din po sa ano po yung nakasaad sa Biblia. Katulad po itong usaping halal. Yung perception po ng tao pag nadinig ng lalo na po yung MCGI pag sinabi pong halal, para silang nandidiri. Pero ang tunay na kahulugan po ng halal pagpapahintulot na kainin o gawin, gamitin. Mula po kasi ang salitang halal po, mula po sa turo ng Islam, na yung lawful or permitted. Ibig sabihin, pinahihintulot. Mga pagkain, pinahihintulot. Kabaligtaran po nito, yung haram, yung hindi naman po pinahihintulot. Ang halal po, ang ibig sabihin po niya, na yung mga ginawa, produced, manufactured, processed, stored using machinery, equipment, and or utensils that have been cleaned according to Islamic law, Sharia, free from any components that Muslim are prohibited from eating according to Sharia. Yun po, hindi po, kung sinabi, ibig sabihin, palinis. Yung iba po kasi, pag nakalagay na halal, Muslim yan, hindi po. Ibig sabihin po nun, pinahihintulot sa kanila, sa atin, kung susuriin po natin, kung lahat po na lang ng pagkain nakalagay na halal, hindi nakakainin ng MCGI o anuman, wala na po silang dapat kainin. Dahil tinuturing nila lahat na nakasuot na halal. Pero hindi po. Ang halal po ay malawak pong usapin. Hindi po kasi isang termino lang na halal, bawal na. Meron po kasing halal pag po nagkatay na ang mga kapatid nating Bangsamoro, pag kinatay nila, sumisigaw sila ng salita nila na anong ba yun? Allahu Akbar, God is great. Yon. Ganun lang po pag sila po nagkakatay. Pero sabi po ng isang Bangsamoro na nadinig ko, basta kinatay ng Kristiyano o ng Hudyo, wag na magtanong, pwede halal yun. Ibig sabihin, hindi pinanalanginan yung bagay na yun. Pag binili nila, sa kanila papanalanginan para gawin nilang halal. Bakit po nagiging particular lang sa mga kapatid nating Bangsamoro?
Eh bakit po may mga kapatid din dati sa MCGI, kumakain sa Japanese restaurant, kumakain sa Chinese restaurant, Korean restaurant. Ano po ba yung mga Diyos nila? Tapos po bumibili sila ng ulam sa karinderya ng mga nagluto, Catholic. Oh, napaka masyado pong nating yung ating mga kapatid na Bangsamoro, parang pag sila hindi na maayos, hindi po malinis nga ang pagkain nila eh. Kaya kapag ikay po bili sa palengke, katulad sa palengke, bibili ka po ng pagkain. Lahat po halos Catholic po 'yon. Dapat wag na rin bumili ang mga MCGI doon dahil dinasalan din 'yon. Paano po dasal? Panalangin, hiling nila. Bago po sila mag-umpisa, ang sasabihin nila, ay sana Panginoon makaubos po ako ng aking paninda. Di ba po panalangin din yon? At minsan binabasbasan pa nila, seremonyas pa. Di ba po? Di dapat bakit particular sila sa halal? Nagkakaroon po kasi ng barrier yung pagitan ng Islam at saka ng mga Kristiyano. Alisin po natin yun, yung harang na yun. Na nangyayari po, para tayong, yung iba, nung panahon na nasa MCGI pa kami, para bang kapag nakita naming restaurant, ay, tindahan ng ganito, bawal na kagad. Mali po ang persepsyon. Sa ating po mga kapatid na Bangsamoro, ang mga ipinagbabawal po sa kanila, baboy, yung mga kinatay, yung patay na, double dead, di ba sa atin po, bawal din yun. Common sense na lang po. At saka yung mga pinatay na hayop na yung masyadong pinahirapan. Meron po mga lugar dito sa atin ganon, na bago katayin yung manok, inaano muna, pinahihirapan, pero buhay siya. At saka meron din lugar dito sa atin, yung kalabaw, bago patayin, pinahihirapan, sinasaksak-saksak. Bawal po yun. Kahit po sa atin, mga Kristiyano, sa Muslim po, bawal din po yun. Dahil ayaw po nila na yung mga hayop patayin ng pinahihirapan pa. Tapos bawal din po sa kanila yung pinapatay na hindi nagsasabi ng pangalan ng Allah. Kailangan po, pag po sila nagkatay, sabi nila, God is great, Allah is great, ganyan po. Sa kanila po yun. Sa kanila po yun. Pero pag tayo, bumili tayo, nakita natin halal, para bang, yung ibig nga po sabihin ng halal, malinis eh. Sinisertipikahan lang na halal, para po, na malaman din ng kapwa natin kapatid na Bangsamoro na po pwede. Di ba po? Ang mahirap lang po kasi, masyado pong nagiging tayo, katulad ng sa MCGE po, nandiyan pa kami. Ang paliwanag lang po, na huwag kang kakain ng mga hinandog sa Diyos-Diyusan. Hinandog po ba yun? Hindi naman hinandog yun eh. Di ba po? Pinasalamatan lang. Tapos, nung binili nila, pinanalanginan nila, nakaligay nga po dito sa unang Timoteo 4:4, sapagkat ang lahat ng nilang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Yan po. Yan, nakalagay po sa unang Korinto 10:23 din po. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Yun po ang ating minsan po meron po ako nakausap na MCGI. Sabi, marunong ka pa sa tanong sa kanya, bakit ang honor hindi nagkakamali? Sige po, meron nga akong kilalang honor po, nagkamali eh. Ang talino niya, pero nagkamali. At sasabihin, nagpakapantas ka na, nagpakapantas kayo. Wala kang makikita sa Biblia na sabing magpakabobo ka, magpakamangmang ka sa ibang tinatawag na diwa. Nakalagay doon, magpakapantas ka. Bakit? Suriin mo. Kung ang itinuturo ba sa iyo, tama na. Pero kung nakikita mo na tila ka pinaiikot lang ng isang leader mo, ay mag-isip-isip ka na. Bawal po, meron pong nakalagay sa talata, ilabas po natin kapatid yung sa Gawa 15:29 po. Yan, Gawa 15, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito,
ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Yun po, yung ang masama po yung hinandog sa Diyos-Diyosan, sa dugo. Ibig sabihin, sa ano po kasi sa Bangsamoro bawal din po ang dugo eh. Sa atin po ba itong mga ito haram po kasi ito. Bawal po sa kanila. Ibig sabihin sa atin pwede na, hindi rin. Hindi naman po kapag sinabing aral sa ating Bangsamoro brothers kanilang aral ganito. Kailangan sa ganito kaming aral kasi ito aral nyo. Hindi pa po pwedeng bawal ang dugo sa kanila. Bawal din sa atin. Bawal din yung double dead. Yun po. Kaya yung halal, mabuti po yun. Mabuti po yun. Kaya lang po, yung pagkakaisalita, halal. Ibig sabihin, salitang Muslim na permitted. Sa atin naman, pahintulot, pinahihintulot. Yun po ang aking ano. Kasi po marami po klase yan. Itlog nga po, saka isda. Halal din kung gustuin nila. Halal nila. Kumbaga, pananalangin na nila. Hindi naman para hinahandog po yun eh. Pinasasalamatan na lang nila yun. Pinasasalamatan nila yun. Kaya wag po tayo magkaroon ng mentalidad na pag Muslim, pagkain ng Muslim, binibili ng Muslim, hindi na maganda. Wag po ganon. Wag po tayong masyadong malupit sa mga kapatid nating Bangsamoro. Mga kapwa din po natin yan. No, Johnny? Johnny Per? Opo. Opo, Brad Nolly. Tama po yung sinabi niyo. Kasi nangyayari dito, Brad Nolly. Parang nagiging one-sided yung naging dati nating pananiwala. Kasi particular lang sa Muslim. Alam naman natin yung mga sa Incheck, Buddhismo, yung mga may sariling mga anito, ribulto, mga ano yan, mga may Diyos-Diyosan din yan eh. Di po ba? Kung hindi mo lang kakainin yung halal, sa Muslim, paano naman yung kumakain ka sa restoran ng Incheck? Paano ka nakakasigurado na yung kinain mo doon ay hindi niya inihain o dinasalan? Alam naman natin na ang mga Muslim, mga Incheck, ano din sila kumbaga, mas masidhirin yung kanilang pananampalataya. Anong bagay nila dinadasalan din nila ang halal kasi yung sinasabi ng Brad Nolly, kumbaga sa atin tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga bagay na naibibigay sa atin, yung biyaya natin, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Yung halal kasi, kumbaga pinagpapasalamat din, hindi naman totaling paghahain at paghahandog yun. Masyado lang, masyado lang inilagay na yun daw paghahandog. Hindi po. Yun po ay sa kanila, sa atin, paglilinis sa atin. Sabi nga yung sinabi ni Brad Nolly, pakilagay nga sa screen yun, gawa 15:29, kapatid na Proser. Ayan. Ayan po yung sabi dyan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo mangilag sa mga bagay ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Yan po sa screen ha. Tignan nyo po mga kapatid. Yan po, yung talata, hindi po kami tutol dyan. Tama po yan. Tama po yan. Inihain sa mga Diyos-Diyosan, dugo, binigti. Bawal po talaga yan. Bawal na bawal yan. So, yung mga kapatid nating Muslim, sila pasalamat din sila sa Diyos. Kung tayo umiilag sa mga bagay na yan, sila umiilag din po sila sa mga bagay na bawal sa kanila. Kaya lang, kung ba kapwa-tao natin, titignan din natin yung ating mga perception kung ano ba yung ibig sabihin po noon nung halal. Kasi masyado nating nakapartikular lang tayo sa Muslim. Yung mga in-check, may mga ano din yan may mga anito, ribulto rin yan. Inihahain nila sa Diyos-Diyosan Alam niyo po ba sa kanila, yung may dinadadsalan ba sila may stick-stick? May stick po sila Yun po yun. Ibig sabihin, nag-orasyon po yun, pagdadasal po yun. At kung halimbawa, yung sinasabi ng kapatid na Noli, pupunta ka sa palengke yung mga nagtitinda doon, Katoliko. Minsan sa Katoliko, di po ba, Brad Noli? Totoo yun Pupunta ka doon, minsan yung bago sila magbenta, nananalangin sila. Panginoon, sana. May kasama pang orasyon yun, may pagpag pa yun, para daw pampaswerte. Pamahiin yun sa ganung bagay, nagdadasal yun Kumbaga, kung yun ang paraan sa iyo, sa pagkaunawa mo, yung ganung pagbubuno, hain na kaagad yun. Baka wala ka na makain sa dami ng mapima. Ang sabi ni Pablo sa Corinto, kapatid na Proverbs, sa unang Corinto, 10:25, pakilagay nga po sa screen. Unang Corinto, 10:25. Ayan. Ang sabi po dyan, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo.
at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. So sa pamilihan pa lang mga kapatid, tinuturuan dito, pwede niyong bilhin eh. Pinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Ano iniisip nating pamilihan? Palengke lang, hindi po ba? Eh hindi po yan. Aba, punta ka ng Jollibee. Pamilihan yun. Bibili ka ng pagkain doon. Pupunta ka ng McDo. Pamilihan yun. Pagkain yun. Ngayon, bawal po ba yung mga nakikita nyo ron? Ang sabi dito, lahat ng ipinagbibili sa pamilya ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Patuloy po, kapatid. Sa 26. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Patuloy po. Kung kayo'y anyayahan ng isang hindi sumasampalataya, tandaan niyo po yung nakalagay sa talata, inaanyayahan kayo, ang sabi dito, ng isang hindi sumasampalataya, at ibig niyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo, kanin ninyo. Sinabi po bang bawal? Hindi eh. Ang anumang ihain ninyo, ang anumang ihain sa inyo, kanin ninyo. Kung kayo'y anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig niyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Nakikita niyo po, ang sabi, huwag kayong magsipagtanong. Bakit po sinasabi nun? Kasi nililinis po yung budhi natin mga kapatid. Lahat na makakanin nyo, kanin ninyo, huwag nyo na pagsipagtanong. Pero, halimbawa po, pupunta kayo ng piyesta. Eh piyesta po, talagang yung po nakalagay doon, lahat po na makikita nyo ron, huwag na kayong pupunta dahil yung piyesta, pagta talaga po yun sa mga ribulto at anito nila, sa mga Diyos-Diyosa nila. Bawal po talaga yun. Pero kung halimbawa, nasa bahay ka, may nagdala sa'yo, kumain ka, hindi mo alam, inihain sa Diyos-Diyosa, magiging kasalanan mo ba? Hindi eh. Ang sabi nga nito, huwag mo na ipagtanong. Huwag nyo na ipagtanong. Kasi yung pagkain, nililinis na yung Diyos yun. Ngayon, ilagay natin sa 28. Kapatid na professor. Unang Korinto, 10 at 28. Datapwat, kung sa inyo yung magsabi, ito inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin. Dahilan dun sa nagpahayag at dahilan sa budhi. So, budhi na naman po yung pinag-uusapan dito. Ang nililinis talaga dito, budhi. Kung halimbawa po, yun, sinabi sa inyo, yun ay inihain sa Diyos-Diyosan, huwag nyo nang kainin. Pero kung yun ay kinain nyo nang hindi nyo alam, pagpasalamat niyo po sa Diyos. Kasi ang sabi naman doon sa unang Timoteo 4 at 4, kapatid na proserve, kaya dito malalaman yung Bagnoli, no? Ang Kristiyano talaga, ang Diyos lahat ng bagay, gusto niya malinis eh. Hindi niya itutulad sa mga Kristiyano na yung mga bagay na marurumi eh. Ayan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap ng may pagpapasalamat. So kung nakikita niyo po mga kapatid, yung nakalagay sa screen, lahat ng nilalang ng Diyos mabuti. Dapat po ba itakwil? Wala eh. At walang anumang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Bakit po kailangan na tinatanggap may pagpapasalamat? Kasi yung pagkain, nililinis ng Diyos yun. Nililinis po yun ng Diyos. Kung ano man po yun nandun, kahit anong klase ng bakterya at marumi yun, kung tinatanggap mo na may pagpapasalamat, nililinis ng Diyos yun. At kung itutuloy nyo po sa 5, tuloy nyo po sa 5, kapatid Prosek. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, magiging marumi pa ba kapatid? Hindi eh. Sabi, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Unang-una mga kapatid, no? Pag ikaw meron kang pagkain sa harap, una mong gagawin, hindi ka lalantak kagad. Magpasalamat ka sa Diyos kasi sa kahit anong paraan, nabibigyan ka ng biyaya ng Diyos, tinatawiran ka ng biyaya, ipagpasalamat po yun. Kung ano man po ang nandoon sa pagkain na yun, sa pamamagitan ng pananalangin mo at pagpapasalamat sa Diyos, nililinis po ng Diyos yun. Nililinis po ng Diyos. Kaya kung halimbawa nanalangin kayo, may pagkain kayo, ano man yun, hinahin pa yun sa Diyos-Diyosan, kayang linisin ng Diyos yun. Ang Diyos natin, makapangyarihan mga kapatid, hindi mahina. Hindi para itutulot sa iyo yung pagkain. Dahil yung pagkain yan, biyaya ng Diyos yan. Biyaya po yan. Bagaman sabi nga, kung babalikan natin yung sinabi doon sa, sa 28, sa unang Korinto, datapwat kung sa inyo may magsabi, inihain sa Diyos-Diyosan, huwag nyo kakanin. Kasi sinabi na pinalanan sa inyo eh. Ngayon,
Kailangan lang, halimbawa, punta kayo sa Jollibee, McDo, kakain kayo. Kailangan yung magsabi, yan inayon sa Diyos-Diyosan eh. Asan ang patunay? Kailangan may patunay ka. Hindi lang basta sabihin mong hinain kasi nakikita niyo yung sa dati nating sinasamahan. Ginawa ng captive market lahat ng mga pinuno doon. Pinuno pa sila. Sila pa ang nagtayo ng mga food chain para daw ika sa mga kapatid pag-iingat. Ay hindi po ganoon 'yon. Hindi po ganoon. Ang nakikita ko doon negosyo. Kasi ginawang negosyo kasi kung mga pinag-iingat nila doon, sila naman ang nagtayo. Ano nangyari? Naging captive market yung mga kapatid. Pinagkakakitaan kasi doon nakakain eh. Pero ang presyo ng pagkain napakamahal din naman. Hindi naman sana kung kapatid mura, libre, pwede po. Hindi mahal din eh. Ano pong ibig sabihin, no? Yung po kasing pagkain sa McDo at sa Jollibee, pwede nyo naman kainin yun. Pwedeng kainin yun. Yun po ay nilis, basta kayo kumakain, pagpasalamat po. Kung wala naman po nakakita na yun ay inalay sa Diyos-Diyosan o halal man yun. Wala naman nakakita eh. Pati ko, sinabi lang nila halal eh. Asa ng patunay, sinabi na lang na kasi ang distributor Muslim. May nakita ka ba ng Muslim din sa land? Wala eh. Wala naman sila may ipakita. Puro lang sila sa distributor, ngayon ay Muslim. Kasi mga kapatid ganito, no? Sa Muslim po, may dalawang klase ng halal. Isang halal at certified halal. Yung halal po, ibig sabihin po nung pagpapasalamat nila din yun sa kanilang Diyos. Kasi nag-iingat din po sila na yung kain nila marumi. Bawal din po kasi sa kanila yung katulad sa atin, yung mga binigte, yung mga namatay na kusa. Ganun po, bawal din po sa kanila yon. Sa kanila din po yun. Ngayon, pagka may halal, ibig sabihin po, safe nilang kainin. Sa atin naman po, yung mga bagay na nakikita natin, safe naman natin kainin yan eh. Lahat po yan. Safe natin kainin yan kung tinatanggap natin yung pagpapasalamat. Maliban lang talaga na yun po ay inihain sa Diyos-Diyosan. Tanin niyo po inihain sa Diyos-Diyosan. Hindi po tayo tutol doon mga kapatid. Nilililaw lang natin kasi nagkakaroon ka ng discrimination doon sa mga kapatid nating Muslim, kababayan nating Muslim. Na parang ang pangit pakinggan naman na yung homo halal eh. Pero bakit naman sa kanila lang? Alam naman natin ang mga Incheck, ang mga Budismo, ang mga Shintoism, nag-aalay din sila eh. Pero kumakain tayo sa restaurant. Nakikita niyo yung punto, ibig sabihin, dapat mag-iingat kayo doon. Hindi kayo kakain doon. Ba't kayo kumakain? Di po ba? Sino po yung nagtaas ng kamay? Kaya ganun po mga kapatid, no? Pag-iingat po sa atin na kumbaga, maituwid sa atin itong ganito. Kasi pag sinabing certified naman, ano ba yung certified halal? Yung po kasing yung kapatid na kababayan nating Muslim, kung siguro nakakita nyo, ayan, may nakapanood, o may nakausap pa si Brad Nolly. Yun po ay humihingi sila sa kanila ng permiso na para yung word na halal mailagay nila sa produkto nila kasi po yun nga po no marketing strategy po kasi kumbaga mabili din ng mga Muslim kasi alam naman natin ang bilang ng Muslim marami din po talaga mga kapatid mga kababayan so para naman sila ay mabenta din kasi pagka wala silang tatak na hindi bibili ng Muslim ang Muslim po pag may tatak na halal binibili po nila yon yung pong ibig sabihin ngayon yung certified po yung mga Muslim naman magpapadala ng mga certifier doon para aprubahan na yung pagkainin is safe. Ibig sabihin, hindi ko mo tinatakan, di na lang po o inihain sa Diyos-Diyosan. Sinacertify lang nila, tinitignan nila, sinisiyasat nila na yung pagkakapatay doon sa karne, malinis. Hindi po binigte, hindi namatay na kusa. Ganun po sila, malinis din po sila. Malinis po ang mga Muslim, halal. Yun po ang ibig sabihin ng halal. Hindi po ibig sabihin nun na nakakita ka ng word na halal, inihain na sa Diyos-Diyosan yun. Hindi po ganun. Hindi po. Yung po sa ibang produkto, sasabihin ko po sa inyo, hindi lahat ng produkto po, kung may halal, talagang hinahin. Hindi po. Hindi po yun. Yun po ay pagsasertipika na pwede nilang kainin na yun aprobado, malinis. Safe po sa kanila at safe natin. At totoo po yung sinasabi ng kapatid na Noli na sa mga Muslim po, sa katuruan nila, sa kanila, basta kinatay ng Kristiyano, ng mga Hudyo, halal sa kanila yon. Ibig sabihin, alam nilang safe dahil alam nila ang Kristiyano, malinis. Safe. Kung tayo po ay may kaugalian sa ating iglesia, sa ating pagkain, ganun din po sa kanila. Kaya nagtitiwala rin sila sa mga kapatid na Kristiyano. Safe po yung kinakain nila. Ibig sabihin nun, pag kinatay ng Hudyo at Kristiyano, sigurado sila safe yun, malinis. Ganun po yun mga kapatid. Brad Nolly, kayo po. Salamat po kapatid na Johnny. Minsan po nakakausap ako ng isang kapatid na MCG. Ang sabi sa akin, wag mo kaming pakialaman kung ayaw namin kumain ng halal. Ay, hindi ko pinapakialaman. Sinasabi lang namin, kung ayaw niyong pakialaman, bakit naman kayo nakikialam kayo sa iba?
Sabadista, pinakialaman nyo kung paano pagkain ng sabadista. Kung ayaw nyo pala, ibig palang sabihin, kayo na ang tama, hindi na kayo nagkamali. Lahat tayo nagkakamali, tao tayo. Pero may batayan naman kami sa aming mga sinasabi. Sabadista, bawal ang hipon, bawal ganito. Yun ang ano nila. Sa atin, hindi bawal. Ano rin ang pakialam ng MCGI kung ano yun? Di ba? Yun ang paniniwala nila. Maitatama natin ba sila? Mapipilit ba natin sila? Ganon din tayo. Meron tayong kinakain, meron din sila. Kaya kung sasabihin nyo, huwag kayong pakialaman, ay hindi namin kayo pinakikialaman. Kasi kayo mismo nakikialam. At bukod doon, Proserve, pwede po ba ilabas natin yung talata kawikaan sa isais? Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, mastan mo ang kanilang mga lakad at magpakapantas ka. Mga kapatid, magpakapantas po tayo. Kaya yung sinasabi po nung kapatid na pantas na puro, hindi, utos po dito, yung langgam nga po eh. Di ba? Dalhin po natin sa Hebreo 9:9 po. Hebreo 9:9 hanggang hanggang 12. Hebreo 9:9. Na yaoy isang talinghaga na panahon, ayan, kasalukuyan. Ayon dito, Hebreo 9:9, na yan isang talinghaga, medyo malabo na po kasi mata ko eh. Na isang talinghaga ng panahong kasalukuyan, ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Patuloy po. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Diretso po. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatibagay, hindi sa paglalang na ito, patuloy, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing, mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok ni minsan magpakailanman sa dakong banal, kinamtan ang walang hanggang katubusan. Hindi po sa pagkain, ano po meron na po ito na ang Panginoong Hesukristo na po. Yan na po, hindi na po yung mga katulad po sa ngayon, yung aral na MCGI, na para bang napaka po, sila na lang yung hindi na po, palatuntunan na lang naman yan na Pero bawal po talaga ang hinandog sa Diyos-Diyosan. Isipin nyo, MCGI, isipin nyo birthday, Katoliko, bago magsimula kumain, mananalangin. Kakain din. Tapos po, anniversary ng Katoliko, pupunta. Dapat wag na rin silang pumunta. Wag na rin silang pumunta. Yun lang po ang ating inaano sa kanila na wag na lang po sila maging partikular. Nangyari, ginawa po nila, in-isolate po tayo sa ibang sa lipunan po eh. Isipin nyo, bawal ang piyesta. Isipin nyo sa MCI, bawal po ang piyesta. Pero sila nagpiyesta. Sige po, granted. Pero bakit ganon? Di ba? Mabalik po tayo sa halal. Mabalik po tayo sa halal. Nakapokus lang ang kanilang isip, na halal Muslim. Di ba? Halal Muslim. Hindi nila alam ano yung tunay na kahulugan. Bakit ba ayaw ituro? Meron po ako nabasa minsan na tanong, bakit ayaw po raw ni namumuno sa kanila na sabihin na pwede na ang mga pagkain sa fast food. Alam niyo po pa ang sagot ng namumuno sa kanila? Mga kapatid, bahala na po kayo kung gusto niyo kumain o hindi. Ikaw namumuno ka sa isang samahan, hindi mo magarantiya. Di ba? Huwag niyo ipagpalit ang inyong pananampalataya hindi yun palagi ipapasok niyang talata, yun pa palagi niya huwag ipagpalit ang pananampalataya sa pagkain. Hindi, ikaw ang leader. Bakit? Bakit hindi mo masertipikahan na pwede na? Kasi masisira kredibilidad mo.
Masisira ang kredibilidad ng namumuno na yan eh. Dahil kami po, galing po kami dyan. Bakit po kami umalis? Kasi labas na po, ang sabi po sa Biblia, kahimat kami mga anghel. Anong talata po yan, Brad Johnny? Kahimat kami mga anghel. Nagturo ng ibang turo ay may takwil. Ano pong talata yun? Hindi ko matandaan yung talata. Iba na po itinuturo eh. Kapatid na Prosper, ano po ba yan? Para ano? Iba na po yung itinuturo eh. Kaya po, nangyari, ito, pasimula pa lang po ito, na tungkol po doon sa, dito, umpisa lang po to sa halal. Hindi po nila maidepensa to eh. Dahil may kausap po ako, hindi nila Galatia maidepensa 1:8 to. po, kapatid na Prosper. Hindi po nila maidepensa to eh. Sasabihin na, ayaw namin halal. At alaaryo din naman namin yung mga inihandog sa Diyos-Diyusan. Kung inihandog sa Diyos-Diyusan. Kung hindi naman inihandog sa Diyos-Diyusan, at nakalagay, malinis halal, certified halal, ibig sabihin, malinis ang pagkakagawa. Di po po, oh. Datapwat, sabi datapwat, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit. Mula sa langit pa yan ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Kaya po kami, umalis kami doon. Kasi ang sabi nga di ba sa Brad Johnny, ang sabi pa, iwasan natin yung yung ang tawag dito, yung anyo ng masama. Diba? Anyo ng masama. Iwasan natin yun. Yung masama na eh, mo. Meron pa sila ngayon, bro, alam mo ba, nadinig mo ba yung sinasabing ayuno, pero pwedeng kumain? Diba? Yun, sa ibang paksa natin yun. Sa ibang paksa natin ano yun. Tapos meron pa rin nadinig sa iba na galing din sa MCGI na mga, hindi malaman kung saan ang galing ang mga kanilang aral, kung saan pinulot. Yung masama daw mag-I love you sa kapwa lalaki. Ibang ano pa yun, ibang paksa pa natin yan. Marami pa tayong dapat ano yun. At saka yung meron pa yung pag-abuloy ba? Kailangan, ano ba yun sa pag-aabuloy? Ano lang to, pasakali lang to sa mga susunod pa nating mga uusapan. Yung tungkol doon sa pag-aabuloy, yung magsimpang kayo, papaano nga kung wala kang pera nung araw na yon? Hindi ba po pwedeng Martes, Miyerkules o Huwebes, Biyernes ka magbigay? Kaya sabi, magbigay kayo, pasya ng iyong puso. Tama po yun. Hindi pa po pwedeng magbigay ka rin yung pasya ng puso mo kahit anong araw na lang. Pasya din ng puso mo yun. Iyon po pag-uusapan natin sa darating na panahon. Ito po inano ko lang. Talaga ang ating pong paksa ngayon ay tungkol po sa halal. Kaya po mga kapatid, kung makakita man kayo ng halal at wala naman nakapag ano sa inyo na ito'y pinalalanginan, kasi ano po ako matagal po ako nagpunta ng Mindanao. Meron lahat po doon ng mga tindahan, may nakapaskil po na tarpaulin na nakalagay halal. Kaya nung ako minsan lumapit, ano po ba yung halal na to? Ano po yan, ibig sabihin po niyan, wala kaming tindang baboy. Sabi, ibig sabihin, pag walang tindang baboy halal, ibig sabihin, okay yon. Pero sabi, hindi po ba ito dinasalan? Hindi, Katoliko kami, sabi niya nililigay namin to para yung mga kapatid na Bangsamoro, kasi ang ninakausap po ako, hindi po daw sila Muslim. Bangsamoro po daw ang tawag sa kanila. Bangsamoro, kasi naging kaibigan ko po, taga Cotabato, nagpunta dito, kaibigan ko, mababait po ang mga Muslim. Respetado naman po sila. At sabi ko, at sinabi rin sa akin, kailangan pala sa tindahan sa Mindanao area, particularly mula po nung ako'y pumasok dito sa Takurong, Sultan Kudarat, yan po, nakaligay na dyan, halal. Nakalagay, mga restaurant, halal. Nakalagay dyan. Tapos mayroon dong restaurant, nakalagay, halal. Patay, wala ako atang kakainan dito na ano. Alam niyo po, kumot ako noon, panahon na yun, nasa kabilang samahan pa ako, tiniis ko pong kumain ng palagi na lang sardinas. Kanin. Pero sabi nung ako talagang sabi ko parang hindi na ata ano to mula po dito sa Takurong, papunta ng Isulat, papunta ng Esperanza, papunta po ng Lanao del Sur. Lahat po na nakita ko puro halal. Hindi na po ako nakatiis. Tinanong ko, ano po ba 'yung halal? Ay ano po 'yan? Ibig sabihin po niyan, wala kaming tindang baboy. Kasi po pag may tinda po kaming baboy dito, hindi na po kami bibilhan ng mga Bangsamoro. Ganun po. Dinasalan niyo po 'yan. Ay hindi. Dinasalan po ba ng mga imam? Ay, hindi po, kinatay lang na po. Sabi ko,
Yun pala. Yun pala ang tunay na kahulugan ng halal. Kumbaga, senyas lang yun na dito pwede pong bumili ang mga kapatid na Bangsamoro. Halal. Ibig sabihin, walang baboy na paninda. Kasi maaari pong, kasi po, ang iniiwasan po yung paggamit din po ng mga mantikang galing po sa baboy. Diba, meron. Pero kapag yung mantika naman po, galing dun sa kaya lang alam niyo po ba, maingat po ang mga kapatid na Bangsamoro sa pagkain. Di ba ganun din naman tayo, maingat din tayo. Kaya lang, wag nating bigyan ng siruho, ay ang tawag doon sa kabayo, yung ganyan, yung isang siroho ba tawag doon, no? Ano yun? Doon lang, hindi tayo titingin sa iba. Tumingin din tayo. Huwag tayong palagi lang manangan doon sa sinasabi. Kasi nangyayari po, malaya po tayo mag-isip. Hindi po tayo yung brainwash na lang. Kapag tayo nag-isip ng ganito, pag tayo nagtanong na ganito, ang sasabihin ng kabila, Brad, huwag kang mag-isip ng bagay na matayo. Tatapusin ka na sa ganun. Ibig sabihin kung ano lang sabihin nila, yun na lang. Baka, hindi naman ganun. Diba po? Marami pa po tayo ipapaksa ng mga bagay-bagay tungkol po dun sa tama ba ang iglesia na inaaniban mo mag-endorso ng politiko? Tama ba ang iglesia na sinasamahan mo na hindi nga sila nag-endorso pero nagsasabi naman sila ng ayaw nilang politiko? Tama ba ang iglesia na hindi raw sasali sa eleksyon, sa politika, pero nangangampanya ng politiko na gusto nila at ayaw nilang tanggapin na sila nangangampanya at hindi naman daw obligado tayo. Pero hindi obligado kusang loob pero pinipilit. Yun lang po. Kapatid na Johnny, kung meron po kayo duduktong, kaya na po. Opo, Brad Noli. Yun nga po. Tsaka yan, bago ko ibigay kay Brad Gilbert, ang totoo niyan, Brad Noli, ganito eh. Ang mga kapatid po nating Muslim, hindi rin po kumakain sa McDo at sa Jollibee. Hindi po ba, Brad Noli? Hindi po sila kumakain kasi hindi rin po nila alam o hindi rin sila sigurado kung saan din po talaga galing yung meat nung Jollibee at McDo. Kung ibig sabihin po, hindi sila kumakain doon, anong dahilan ba't hindi tayo kakain doon kung sila nga hindi kumakain doon? Dahil lang po ang distributor ay galing sa Muslim? Hindi po eh. Kaya mahirap po yung gano'n na basta sinabi lang ng puno mo, hindi ka naman observe, hindi mo sinuri. And sabi nga doon sa sinasabi ni Pablo, datapwat kung may magsabi sa iyo na inihain, huwag mo nakakainin. Pero kung wala naman, ba't mo aatangin yung sarili mo na ikaw napipighati ka ron eh. Mga kapatid, pamimighati yun yung ginagawa na gano'n, na ikaw atangan ka na, huwag kakakain nun. Alam naman natin na hindi naman, pag hindi mo nakita, pwede mo kainin yun. Malinis yun. Ipagpasalamat mo, panalangin, tandaan yung sinasabi, dalawa lang niya mga kapatid. Lahat ng nilalang ng Diyos, walang dapat itakwil. Lahat yun, mabuti yun. Makakabuti sa atin yun, walang dapat kung tinatanggap natin yung pagpapasalamat. Dahil yun, pinakababanal. Yan ang tanda natin, pinakababanal sa salita at pananalangin. Ganun po yun mga kapatid. Kaya huwag po nating isipin yan, yung mga Muslim yan, hindi kumakain sa McDo, ba't tayo hindi po pwedeng kumain? Sila rin pala hindi kumakain. Ano yun? Di po ba? Nakukuha niyo po yung ibig sabihin nun? Ba't ba atangan ka naman Muslim hindi kumakain, tapos ikaw hindi. Asan ang katwiran doon? Wala po sa ano. At ito po, ibibigay ko po isang kapatid niya sa inyo na isa po siya na mismo ang nakakita at minsan po siya kumbaga, naging trabahante rin po siya ron para siya po rin yung magpapatunay sa inyo. Brad Gilbert, kayo po. Opo mga kapatid, kasi isa ako sa mga buhay na patunay na talagang nagkaroon ako ng karanasan na at pagkakataong maging grower ng isang kumpanya ng poultry. Marami po kasi yan, Bounty, Magnolia, Danway, CBC, marami po yan. Lahat po yun halos nahawakan ko. Ngayon po, isa sa kumpanya na yun, meron pang isa, may isa, hindi ko lang maalala pa, pero isa sa mga kumpanya na yun, talagang distributor ng mga fast food na sinasabing nagtataglay ng tatak na halal nga. Totoo naman yun. Dahil ako talaga nasaksihan ko na talagang tinatatakan. Ganito po, may proseso kami ron. Ako po yung pinaka-grower, meron akong 4 hanggang 5 tao. Ngayon, harvest time,
i-harvest po yan mga manok. Pagdating niya ng 45 days. Ngayon, pagka hinarvest yan, diretso po yan sa process. I-dress po siya. Tapos, kailangan talaga i-repack na. Ngayon, pagka ni-repack, minsan, may mga dumating na galing sa ahensya ng gobyerno. Yan, tinatakan nila. Tapos tiningnan ko kasi ako po nun talaga nagsusuri na at isa na akong kaanib dyan sa dating samahan na yan. Ngayon, nagtaka ko, bakit kapatid ka ako tinatatakan yun ng halal? Ngayon kasi ang intindi ko ka ako, kailangan dasalan mo na yan bago tatakan. Ngayon, ang paliwanag sa amin, ayun nga, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, Republic Act 108-171, ngayon, kasi parang protocol na lang. Hindi siya dinasalan. Inuulit ko, hindi siya dinasalan. Dahil ako may alaga nun. Dapat nga kumain kayo nun dahil dati yung kapatid ang nag-alaga ng manok na yon. Ngayon, yung halal na yon, talagang protocol lang para maikwan siya sa market. Yun lang yan. Dahil kasi dumadami na talaga yung percent ng Muslim population. Naghahanap sila ng halal at kung hindi halal, hindi sila bumibili na tulad din naman natin na nag-iingat. So, ngayon, sasabihin ba natin, huwag kang kumain ng manok na yan? Ngayon, tama po yung pagkakabanggit ni Bro Johnny. Sa ganitong fast food, hindi kumakain yung mga Muslim. Kasi nagdududa sila, halal ba yun o hindi. Tapos tayo naman pagbabawalan doon. Ngayon, kung gagamitin natin ang ating sariling opinion, hindi pumupunta mga Muslim dito. So, hindi halal to. Ngayon, hindi halal to. So, pwede kung kumain dito. Ngayon, ang nakapagtataka, bakit ka babawalan kumain doon? Napakalinaw po ng pagkakapaliwanag ni Bro Johnny. Yun lang po, yung tulad mo sa patunay ko. Ako mismo yung grower, tapos pagka-harvest, pinrases, dinres, nirepack, i-deliver siya ngayon sa dapat na kapupuntahang mga kumpanya o mga fast food, tinataka ng halal. It's a process, protocol po ng gobyerno. Kailangan certified. Kasi kung hindi, malamang hindi malugi po yung kumpanya kasi hindi o-order ng manok sa kanila dahil kinakailangan nila may seals yan ng certified halal. Yun lang po ang may babahagi ko mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Salamat po, Brad. Opo, Brad Gilbert. Yung sinasabi niyo, Brad Gilbert, yung batas, yung Republic Act 10817, ang sinasabi po doon, an act instituting the Philippine Halal Export, Development, and Promotion Program, creating for the purpose po, the Philippine Halal Export, Development, and Promotion Board, and for other purposes. Yun po yung nakalagay doon. So ito nga po yung sinasabi ng kababayan nating Muslim na katulad ng sinabi na kausap ng kapatid na Noli. Ibig sabihin po nun, humihingi lang sila yung kumbaga yung manufacturer, distributor na humihingi sila sa mga kapatid nating Muslim, kababayan nating Muslim na authority o yung sertipikahan na pwede sila maglagay ng tatak lang po, tatak, hindi po yun dadasalan. Tatak lang, tandaan niyo po mga kapatid, tatak lang po, sertipika. Ngayon naman, ang obligasyon ng mga Muslim, mga kababayan natin Muslim, kababayan natin, no, kapwa-tao nating Muslim, magdadala sila doon ng isang sertipikador, yung certifier. Titignan yung proseso, titignan lang po, hindi dinadasalan. Tandaan niyo po yung proseso, tinitignan lang po, sinisiyasat nila kung malinis ang pagkakatay ng karne, laman. Ganun lang po nila ginagawa yun. Yun po yung sinabi ng kababayan nating Muslim. Tinitignan lang, sinisiyasat. Ngayon, kung aprobado sa kanila, malinis naman, hindi naman binigti, hindi naman napatay na kusa, hindi pinalo, ayun, binibigyan po ng approve na pwede nila silang maglagay. Yun po ay isang marketing strategy po ng isang manufacturer at distributor para po mabili ng mga kapatid na Muslim na malaman din ng Muslim, safe silang kainin. Ganun po sa atin. Ganun po mga kapatid. Tsaka kung halimbawa po, konti na lang, Medoli. Kapatid na Prosper, pakilagay mo nga doon sa gawa, GIS 9 hanggang patuloy. Opo. Ito po mga kapatid sa gawa GIS 9 gawa 9 GIS po ayan.
Ito po isang pangitain kayo, no, kay Pedro. Hanggang patuloy po ito, kapatid na Proser ba? Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroon lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya santinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Sandali lang po, kapatid na Proser ba? Pansinin niyo po, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, magpatay ka, Pedro, kumain. Ang sagot ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Tandaan niyo, kapatid, ang Panginoon nagsasalita, nag-uutos, magpatay ka at kumain. Ang palagay naman ni Pedro doon sa mga pinapakain sa kanya ng Panginoon, karumal-dumal. Ano yung sinabi sa susunod? Sige po, kapatid na po, patuloy po. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipagpalagay na marumi. Tandaan niyo po yung sinabi ng Panginoon, Pedro, magtindig ka, magkatay ka, kumain ka. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kailan man di ako kumain ng bagay ng mga marurumi? Ang sagot, ang lilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Nilinisan ng Diyos. Di po ba? Kaya kung makukuha mo yung salta ng Diyos dito, yung marumi yun para kay Pedro. Pero sa Diyos, nililinis niya yun. Kaya ang sabi, ang lilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. O bakit ka hindi kakain? Marumi pa ba? Hindi. Ang gawin mo, ipagpasalamat mo ang biyayang natatanggap mo, manalangin ka dahil pinakababanal sa salita ng Diyos. Yan po ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. Kaya huwag tayong masyado magpaging panatig doon sa mga panalitang halal. Hindi po ba, kapatid Noli? Kasi masyado tayong naging close tayo doon eh. Pero kung lalawakan niyo po, kayo man mag-iisip eh. O nga no, bakit Muslim lang ang bawal? Yung mga inchik may tindahan din sila, mga naghahain din sa Diyos-Diyosan yun. Ba't doon nakakakain sila? Di po ba? Masyadong masyado nating kinakawawa naman yung mga kababayan nating Muslim para mag-particular. At ang isa pa nito, sila rin mismo, marketing strategy. Nagtayo sila ng mga kainan. Yung isa namang puno din, nagtayo ng kantin. Ngayon, mga kapatid, ito kayo kakain, o safe dito, di ginawa ng marketing strategy, mga kapatid, saan ang benta? Kanila rin. Nadali ka. O, bagay lang yun eh. Kaya ang inaano nila, yung mga kapatid, sa kanila kakain para daw malinis. Totoo na, mga kapatid, ito yung tayong kumain ng malinis. Malinis naman talaga yun. Walang ano doon, walang bahid yun. At yung halal, hindi po talaga ibig sabihin ipaghain yun sa Diyos-Diyosan. Yun po ay sa atin, simpleng bagay lang. Ba, tinanggap mo may biyaya, magpasalamat ka sa Diyos. Ganoon po sa kanila yung halal, pinapasalamat ka sa Diyos yun. Hindi po yung paghain, hindi po yun pag-aalay. At yung totoo nga po, yung sinasabi, minsan siguro ipa-play natin yung video sa mga kapatid. Tsaka dito sa page po namin dito, ipapakita po namin yung mga sinasabi ng kapatid na Muslim tungkol po doon sa halal para tayo man po mabuksan yung diwa natin. Hindi tayo maging sa hirap po kasi talaga ng buhay ngayon. Minsan makukuha mo yung biyaya ng Diyos na ang hirap na ng buhay ngayon tapos ang dahil pang bawal sa'yo. Inaalis nga ng Diyos yung pag-aatang eh. Di po ba? Inaalis niya yung pag-aatang. Pwede mo may kalayaan kay pero wag lang natin sasamantalahin yung kalayaan para tayo mapahamak. Ngayon, kung halimbawa at makita natin, may nagsabi sa atin, yung hinayang si Diyos-Diyosan at may patunay naman, huwag natin kakainin. Lalo kung piyesta, alam natin piyesta, huwag tayong pupunta ron. Bawal po talaga yun. Bawal ang dugo. Mananatili pong bawal, mga kapatid, hindi tayo kumakain ng dugo. Bawal ang dugo, bawal ang hinayang si Diyos-Diyosan, ang binigti, ang halal. Bawal po yan. Pero yung halal at yung hain sa Diyos-Diyosan, may particular po yun. Kung hindi mo alam,
nalilinis po ng Diyos yun, tandaan niyo mga kapatid. Huwag niyo lang sasadyain mga kapatid ha. Halimbawa, kahit napatakan na ng dugo at nakita niyo, huwag niyo nakakainin. O halimbawa, yung hinahin sa Diyos-Diyosan, napatakan yung pagkain niyo, alam niyo nga sa Diyos-Diyosan, huwag niyo nakakainin. Basta alam niyo mga kapatid, yun ay dahilan sa budhi. Dahil si Pablo man po, nakakain din. Nakakain din siya hinahin sa Diyos-Diyosan. Kaya wag nating pighatiin yung sarili natin doon sa mga bagay-bagay na yun. Ganun po. Kapatid Noli, kayo po, baka may dadagdag po kayo. Salamat kapatid Johnny. Katulad po alam niyo pa pala, particular po ako palagi sa MCGI dahil doon po tayo galing. Kaya po natin alam yung aral na nila, doon tayo galing. Ang sinasabi, masyado po raw ang Katoliko, mayamo sa pagkain. Lahat ng bawal, kinakain. At tayo po ngayon, dahil umalis po tayo doon sa kanila, parang ganun na raw. Hindi po, bawal din po sa amin yung mga inihandog sa Diyos-Diyusan. Bawal din po yung binigte. Yun pa rin po. Kaya lang, yung halal po na talagang nalaman nung pinanalanginan, inihandog nila sa kanila, saka wag po natin sasabihin, Diyos-Diyosan po yung sa mga kapatid natin Bangsamoro. Lalabas po, Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos yung kanila rin. Bahala po sila kung ano po ang ano nila doon. Wag po natin. Pero sa atin po, nakikita naman tunay na Diyos-Diyosan naman talaga ang mga rebulto, pwede na po natin sabihin yung Diyos-Diyosan yun. Di ba po? Kaya sabi, nagkakaroon po kasi tayo ng ng pagitan tungkol po sa mga bagay na yan. Sinasabi nila, di lalabas. Hindi tayo naniniwala na ngayon doon sa ibang aral ng dati nating inaaniban. Di tawag din natin sa kanila, Diyos-Diyosan din yung Diyos nila. Di ba? Para po bang mali rin? Wag po sa tayong mag-ano. Kasi po, darating naman ang panahon. Katulad po namin ngayon, nagsasama-sama kami. Bakit po ba nangyari to? Hindi naman po namin ginusto to. Namulat lang po kami, nakita namin na parang iba na. Mali. Meron ng tinatawag na self-serving na aral na minsan yung ngayon nung panahon ng dati naming mga ngaral na namahinga na, okay po yun eh. Pero nito ngayon po, kumbaga, marami na po siyang binago. Ayaw niyang katulad po sa hanap buhay. Sabi, bawal na raw debate, bawal na. Sabi ko, hindi na tama ata to. Tapos merong sabing kapatid, may nagsabi sa akin na kung talagang kayo ang totoo, sasama ako sa inyo. Sasama daw siya. Basta maglabas ka ng palabas na itanong mo at sasagutin nyo. Sa amin daw magtatanong at sasagutin namin. Sinagot ko siya. Di sabihin mo yan dun sa puno mo na siya ang maglabas ng itanong sa kanya at Biblia sasagot. Bakit mo sa amin sasabihin? Samantalang kayo, tinanggal nyo na yon. Sabi ko, mag-open kayo ng link, mag-open kayo ng live tanungan. Kami, payag kami. Kung may pagkakataon dahil wala pa kaming kakayanan, na pwede kaming tanungin, wala pa kaming kakayanan dahil hindi pa naman ganun kami sophisticadong samahan na I think kasi ito pa lang kami. Pwede po kaming tanungin kung tungkol lang po sa pananampalataya. Hindi po kami nagmamarunong. Ito po yung sinasabi po namin, amin ding natutunan sa aming mga ngaral. Natutunan po rin namin ito ang sabi. Di ba? Pwede po bang anong talata po yung radyo yung bibigyan ko kayo ng isang bibig? Para po may kaunti lang silang kaalaman tungkol sa ating pong pinagsasama-samahan dito yung sinasabing bibigyan ko kayo ng isang bibig na hindi ayan. Ano yun? Anong talata po yun? Ito kasi aking cellphone Sa Lucas po. Lucas. At sinabi ng Panginoon, hindi po ito. Ang ubasan, yung 17 po. yan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalansang o matutulan man ng lahat ninyong mga kalit. Ito po, bibigyan ko kayo, tayo, kami. Ngayon po,
Kung talagang gusto po ng MCGI o sino pa pong ano, di sige po, subukan po natin. Magtanong po kayo. Tignan, magtanong po kayo sa amin. Dito darating po ang portion na yan. Magtanong kayo sa amin. Kung gusto niyo, chat niyo po. O mag-message niyo kung sino man sa amin. Basta may tungkol lang po sa pananampalataya. Hindi po yung butal-tala na wala naman pong kabuluhan. Sa pananampalataya lang po. Gusto po namin ibalik yung legasiya ng aming mangangaral na namahinga na magkaroon po ng tanungan. Kasi po, kaya po ako naanib dahil sa ganun eh. Ngayon po ba, tinigil na yon? Bakit? Kasi meron na sila eh. Captive na po nila ang market eh. Kumbaga, may miyembro na eh. Hindi na kailangan mga tanong-tanong. Kasi pag po nagkaroon ng siguro ng tanungan sa kanilang grupo, eh baka mas marami umalis kaysa sa umanib. Kasi mabibisto na yung kanilang puno ngayon, eh hindi pa pwedeng tanungin. Pag tinanong mo, suspendido ka kagad. Pag tinanong ka, hahatulan ka kagad. Dahil may aral po sa kanila na ako'y nahandong pa ang aral, ang paghuhukom po raw ay ngayon na nasa loob ng iglesia. Di ba po? Ay saan ka pa naman nakakita ng patawaran po, hindi pwede na hindi mag-usap. Basta pareho po daw dumadalo. Tama po ba yung mga ganong aral? Yun po ang mga dahilan ba't kami umalis. Mag-aayuno ka, pwede ka kumain. Katulad doon, may sinabi. Matagal kayo hindi nagsama ng misis mo. Nagtatalaga ka. Kasi po, ang word na ayuno po, hindi lang naman sa pagkain yan. Kahit sa yung mag-asawa kayo, tigilan niyo, pag-aayuno yan, pagpipigil. Ayuno, hindi naman po nakatuon lang palagi yan sa pagkain. Yan po, marami po tayong pag-uusapan. At ako po, Johnny, magtatapos na ba tayo? Okay na po ba? Ano po? Siguro dagdag ko lang mga kapatid. Hindi, tapusin na po to. Huling pananalita ko po to, kapatid. Sige po, Maraming, sige po. maraming salamat po. Sana po nabigyan namin kayo ng kahit kaunti. Hindi po namin kayo iniingganyong sumama sa amin. Makinig lang kayo. Makita nyo lang kung ano yung aming pinagsasama-samahan. At kayo naman po, hindi naman po namin kayo hihinga ng anumang bagay. Basta gusto lang po namin maituwid, maipahayag kung ano po yung tunay na nakalaman sa Biblia. Yun naman po ang turo sa amin, ang aming mga ngaral. Ihayag mo kasi okay naman po to. Wala naman po masama. Nasa inyo naman po yan. Di ba po? Maraming pong salamat. Patawad po kung ako man po ay salita ng nakaka-offend sa inyo. Maraming pong salamat. At hanggang dito na lang po. At ingatan na po tayo lahat ng ating Panginoon na sana po mabuksan natin mga isip. Maraming pong salamat sa Diyos. Brad Johnny. Ayun, opo, salamat po sa Diyos, Brad Noli. Ayun po mga kapatid, no, yung po sa aming sinasabi, hindi po aming sa sarili yan mga kapatid. Kundi yan po ay, kung nakikita niyo, nasa talata rin po Kaya lang po, hindi po kasi nagiging, hindi po napagtutuunan ng pansin noon. Kaya nga po, kung naalala yung sinasabi ng kapatid na Eli, talagang ang biyaya ng Diyos, yung pagkaunawa, dumarating po yan sa mga talagang mga lingkod niya na nagpapatuloy. Hindi po yun doon sa humihinto o na-stop ka na ron. Kaya nga sabi dun sa Isaias na silang namamali sa diwa, dating sa pagkaunawa. Yun po ang ano doon mga kapatid. Yan po mga sitas na yan, nakalagay po sa Biblia. At kung nakikita niyo po, binabasa naman namin. Katulad yan, sinabi nga kay Pedro. Kasi alam ni Pedro yung paniniwala noon na bawal yung mga ganong hayop Kaya nung iniisip ni Pedro, makarumal-dumal yun. Inutos ng Panginoon yun. Ikaw ba susuway ka dun sa Panginoon na pakakainin ka? At yung Panginoon ba naman, itutulot niya pakainin ka ng karumal-dumal? Kaya nga ang sagot ng Diyos kay Pedro, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipagpalagay na marumi. Tandaan po natin mga kapatid, tayo sa budihin natin, para malinis yung budihin natin, lahat ng kinakain natin. Kung hindi naman natin nakikita at wala tayong patunay, lahat ng bagay po yung pwede natin kainin. Nililinis po yun. Wag lang yung dugo. Bawal po talaga yung dugo. At nananatili po sa atin mga kapatid dito sa ating pagsama-sama. Bawal po ang dugo. Ulitin ko po, bawal ang dugo, bawal ang binigti, bawal ang hinahin sa Diyos at halal. Bawal po talaga yan. Yung sa hinahin sa Diyos sa halal lang po yan. Kaya lang po yun. Kailangan talaga, meron talagang proof na yun talaga ay patunay. Kasi kung nakikita nyo, yung sinasabi ng Diyos, halal po yung karumal-dumal po yun, pinapakain kay Pedro. Pero sabi ni Pedro, hindi po ako kumakain ng karumal-dumal. Ang sagot ng Diyos, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipagpapalagay na marumi. Tandaan niyo po, pag ang Diyos ang naglinis, walang marumi doon. Kaya nga sabi ni Kristo doon sa Marcos po, kapatid, 7 at 19.
Ayan. Ang sabi po ng Panginoon dito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, inililinis niya lahat ng pagkain. So, kung yung Panginoon po, yung pagkakataon na yun, no? Kasi meron siyang kausap dyan, tungkol din yun sa pagkain. Ngayon, ang sabi, nililinis niya na yung lahat ng pagkain dyan. Yung pagkain doon sa mga lumang tipan na bawal, nililinis niya po lahat, pwede nang kainin. Kaya doon naman sa sinasabi ko kanina, kung nakikita niyo yung inuutos kay Pedro, yung karumal-dumal, ang sabi doon, ang nilinis ng Diyos, wag mo ipagpapalagay ng marumi. Kung nililinis ng anak, nalilinis din ng ama. Ganun po yung mga kapatid. Kaya ang gagawin niyo lang po, ipagpasalamat niyo po sa lahat. Lahat ng biyayang dumating sa atin, na nasa hapag natin, ipagpasalamat natin sa Diyos sa pamamagitan ng salita at pananalangin. Pinakababanal po ng Diyos yun, mga kapatid. Ganun po natin sana maunawaan. At yung pong mga bawal, mananatili pong bawal yung mga kapatid. Hindi po natin aalaw na kainin yun. Salamat po sa Diyos, mga kapatid.